Smarts, si Ate Smart nga pala ito, i-share ko lang sa inyo yung aking experience nung ako'y bumiyahe nitong pandemic. Siyempre mula sa Dubai, kung ano yung mga ginawa ko, mga ginawa namin, ano yung mga na-experience ko mula to Jeddah patungong Dubai. And then, Dubai, tapos patungo na ang Saudi Arabia. So, tutok na at subscribe! Hi mga ka-Smorks! Ako po si Ate Mars, ang inyong Smorgasbord Pinay. Subscribe na po at pindutin ang all para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. Tara, nood na tayo! Ayan nga pala mga ka-Smorks, dahil nga isa tayong OFW to Saudi Arabia, so obligado tayo bilang isang alalay na kung saan yung amo, doon din tayo, siyempre sunod lang tayo, di ba? So wala naman tayong choice kung hindi, kung saan siya, doon din tayo. So naisipan ng amo ko na magpa-check up lang dito sa Dubai kasi wala ngang available dito sa Riyadh na doon sa pangangailangan niya. So yun, ang ginawa ng aking amo, meron kami tagalakad na tawag nito, gumawa sila ng visa namin patungo ng Dubai. And then syempre OFW kami, expat, meron kaming ikama, so need namin yun. Tapos kailangan ng sihati, and then tawakal na. Yung sihati kasi andun yung health passport mo. Doon sa health passport mo, ando doon yung tinatawag na kung vaccinated ka na, kung 1 dose, 2nd dose, tapos pwede ka rin doon magpunta, mag-login doon dahil kung kinakailangan mong tawag dito, COVID test. Syempre kasi kailangan yun dahil magbabiyahe ka. So makikita doon yung result mo. Amo ko yung nagbayad, hindi ko alam kung magkano. Tapos automatic yun, yung result mag-appear doon sa inyong mismong Sehati app. So, ang ginawa namin kasi nga wala kaming internet pagdating namin ng Dubai. So, screenshot namin yung aming result, yung aming health passport. Patunayan kami ay vaccinated. Tapos yung tawakal na, isang apps rin yun, nakatunayan ikaw ay immune or ikaw ay hindi infected or ikaw ay nakailang dose na, yan nakalagay doon. So in screenshot rin namin yon, talagang kasi kailangan hinihingi talaga yun. So mas mabuti ng tawag nito, meron kang copy kasi pagbalik mo ng Saudi Arabia, hinahanap din yan. Tapos pagpunta rin ng Dubai, hinahanap din yon. So ayun na nga mga ka-Smorks, ganun yung ginawa namin. So one day before na kami ay magta-travel, nagpa-swab test kami dito sa Ilong. Alam mo ba, yung talagang first time ko na, tatagal-tagal na, first time ko lang na COVID test dito sa Ilong. Alam mo yung pakiramdam ng kumain ka ng wasabi, na talagang sumukot doon sa kailaliman ng ilong mo, tapos ginanong-ganon, diba? Isa lang sa kanan lang ginawa. Yun. Pakiramdam, yung alam mo yung stick maliit lang, tapos meron siyang, ang pakiramdam ko may gamot sa loob, kaya na maanghang. Maganda yung dun sa Jeddah kasi yung magaang yung kamay. Nung tinsunab test kami, hindi masyadong nakaramdam ako ng anghang or sakit dun sa ilong. Pero nung pabalik kami, andito na kami sa Saudi, so na make sure dahil kahit na 3 days lang kami dun sa Dubai, kailangan pa rin namin mag-swab test for sure na kami ay hindi infected ng ganitong sakit na to. So yung second time, private yun, tapos parang ang budol, ang mahal-mahal, binayaran ng amo ko. 3 kami, siya naman nagbayad. So, patak na 3,000 mahigit yung binayaran niya. So, isang lang, tapos pinicturan yung tawakal na, hindi naman nilagay doon yung tawakal. So, hindi ko nasasabihin kung anong laboratory. Basta, outdoor siya. Tapos, within 3 hours, sa sobrang mahal, 3 hours lang, makukuha mo na yung result. And then, doon, in-screenshot yun, tapos isinend lang sa WhatsApp ng amo ko. So, nanghihingi ako ng copy kasi itong amo ko, syempre, nakukulitan sa akin, hindi ako binigyan. So, syempre, dapat, kung ganyan, mahal-mahal, yun lang, hindi hanap ko yung result ko sa tawakal na, hindi naman nila ipinost doon. Hindi katulad noon, nung una, pinopost. So, okay lang, at least, tapos quarantine rin kami pagbalik namin ng mga 3 days. Kaso lang sabi, hindi na daw needed. Tapos, siyempre, kung nga pala, nakalimutan ko, doon sa papunta, siyempre, kailangan mo ng ticket, ikama, tawakal na, sihati, nakatunayan, ikaw ay, tapos siyempre, visa entry, ayan, ikaw ay accompany ng sponsor mo, tapos anong intent yun, meron doon, siyempre, ayun yung mga requirement yun.
Tapos pagbalik din, hindi na papunta ng Saudi Arabia, mula sa Dubai pabalik ng Saudi Arabia, hindi na namin kailangan mag-swab test. Ang swab test na ay dito sa mismong Saudi Arabia. So, dahil kami ay hindi na hiningi yung visa namin, although meron naman kami visa na ginawa nila, dahil ang pinakita lang sa amin ay pinakita lang namin ay ikama at yung katunayan na kami accompany ng aming sponsor. So, yung documents lang ng sponsor namin yung aming pinakita. So, medyo natagalan kasi maraming mabusisi sa airport. So, ina-advise ko na lalo na ngayon, di ba, pandemic, kailangan mag-alat kayo ng time. Diba? So, ayun, medyo matagal-tagal dahil unang-una, hindi naman pagdating mo ng airport, andun na agad yung pasok ko na sa boarding pass, di ba? Sa boarding gate mo, di ba? Hindi matagal kasakay ka pa ng tren. Kasi merong airport train, patungo dun sa inyong boarding area. Ganun ang sa Dubai. So, medyo kailangan mag-alat ka pa ng extra time. Kung dati nag-aalat ka ng mga 3 hours, pero sa amin kasi, dahil mga 2 hours okay na. Pero yung mga maraming requisite kasi meron kaming nag-a-assist sa amin, so napapadali yung aming pagta-travel. Pero kung kayo ay mga ordinary lang, mag-alat kayo ng extra time, mga customers. Yun lang yung masasabi ko. And medyo, kasi nga diba, babalik pa from Jeddah, Dubai. Medyo napagod ako sa pag-impake kasi nga hindi na kami bumalik ng Jeddah. From Dubai, dumiretso naman kami ng Riyadh. So, mantakin nyo. Tapos ngayon, ito na kami sa Riyadh. So, iba pa yung inimpake ko at pinakarko ko. Yun yung dahilan ko bakit ang sakit-sakit ng braso ko. Inom-inom ako ng tapos konting maya-maya exercise ganun. Para stretch yung medyo nahigit na muscle dito sa ating katawan. Dahil sa overwork. So, yun lang mga customers. Sana ay nagkaroon kayo ng idea na ngayon pa paano yung mga requirements. Ayun, nagkaroon kayo ng idea. Kung pwede nga lang hindi mag-travel. Kasi nga syempre ayoko ng swab test. Kasi parang alam mo, dati gustong-gusto ko yung wasabi kahit maanghang yun. Pero every time na swab test, kumakain ako ng wasabi. So, nai-interchange ko, sabi ko, yung swab test, ang tawag ko na ngayon doon ay wasabi. Kasi ganun na ganun yung nararamdaman mo pag kumain ka, kahit kapiranggot na wasabi, talagang nararamdaman mo yung anghang dyan sa ilong mo. So, yun lang mga customers. Maraming salamat. God bless everyone. Thank you. Bye-bye. See you in my next vlog. Masalamat.